GWM na talaga ng gamit na gamit dahil dito ko ilalagay yung aking mga pinamili. Kaya abangan nyo kung ano mga pinamili ko. Let's go! At siyempre, nandito tayo ngayon. Kausap natin ang mga nag-assess ng ating mga sasakyan dito. Siya na guys ng parking. Shout out kuya. Pahala sa'yo mamaya. Maganda mo rin. Nandito tayo sa matagal na nating suki na ito. Dati maliit lang yung tindahan yan. Ngayon, napakalaki na. Tapos mayaman na tong tindahan na to. Dahil di versus magtindahan dito talaga sa kanya namili. Kaya sana naman suki, babaan mo ng mga pricing. Ang taas ang mga presyo mo. Kasi na may-ari dito. Hello! Hey guys! Marami kang kalawang buwan. Yes! 15 sacks. Asya, sa bodega? Or kahit kung wala, meron. Lang muna. Ilalagay mo sa ano, kasi dadalhin mo sa Quezon City. Ayun na. Nauna? Yes, nauna. Tapos siguro kasi katan sa galon din. Nandiyan si Jake, pakiparking na lang. Tapos, ano, dito naman, si Casa. Mayroon kayong ano, celery. Opo, meron. Sige, celery siguro mga 10 kilo. Meron ba? Opo, meron. Tapos ceiling green, mga 10 kilos. 1 sack kalamansi. Tapos syempre, ano pa ba? Patatas pa na meron. Opo, meron po. Magkano per kilo? Napakamulit. 126. Yan mo ko ng mga 10 kilo. Yung lalaki ha. Tapos, may balat pa kayong bawang. Opo, meron. Bibigyan mo ko ng siguro mga 4 na kilo balat na bawang. Kalamansi mayroong 1 sack? Opo. Okay, kalamansi 1 sack. Celery, ceiling green, kalamansi 1 sack. Ito at saka bawang na balat. Okay, that's it. Ayan yun na nga, nandito na nga tayo sa Pasay Market na kung saan naku, yung mga suki ko dito, ang mamahal na mga binibinta nila dito, wala man lang discount sa tagal ko ng suki, ilang dekada na ako suki nila si ate. Dati, alam mo ba, dati maliit pa lang sa tindahan ni ate, ngayon hanggang doon, sa doon, yan ang may-ari. Gano'n na sa kayaman ngayon. Kaya sana naman bigyan mo ko ng discount natin pag akong bibili, di ba? Dahil, naku, ang laki ng binibinta mo sa akin araw-araw. May-ari, super yaman na nito ngayon. Kulang na lang siya na may-ari ng palengke ng Pasay Market. Di ba? Oo, parang na yung damit. Gaya-gaya ka rin, ano? Tapos yun, yun lang muna. Parang kung mag-iwan pa rin ako. Wala. Zero. O, palagay na ng bigas. Tapos wala na bigas. Tama yan. Pasukin natin ulit, titignan natin yung pila. Sa'yo, maging makatao ka na, ha? Huwag kang magyayabang. Tanda mo. Dapat pag binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na umangat sa buhay, ay mas lalo ka maging mapagpakumbaba at mas lalo ka pagpapalain. Yung magyabang, okay yun. Pero yung mga hamak ka ng kapwa, ay hindi yun okay. Katulad nung may nagpapabati sa'yo, galing pa sa malayo, ay sabi mo, ililipas din yan, kuya. At yung sinabi mo pa na ano, na hindi mo ikayayaman ng 100 piso ng iba, ay walang yakang. O, tagi mong tatandaan, diyan ka nagsimula. Yung 100 piso nila ang bumuhay sa'yo nung ikay walang animal ka. Maging mapagpakumbaba ka at lalo kang pagpalait. Okay lang yung magyabang kayo. Mayaman na ako, marami na akong ganito. Okay yun. At least wala kang tinatabakan. Pero, yung manghamak ka ng maliliit na tao, hindi yun okay. Hindi ibig sabihin, wala akong kwentang tao. Hindi ibig sabihin na naluloko ako. No. Hindi yung ganon. Sa ngayon ay wala namang sama ng loob si Diwata sa kanya.
Ang kanya lang ay naibigay niya yung tulong na para sa kanya at hindi na niya pipilitin pa si Atlem na magtrabaho sa Diwata Pares Overload. Hindi ba sinabi ko na hanggat kaya kong tumulong kung kaya ko naman, saka di ba wala na kasi tayo magagawa kung yung taong gustong tulungan natin ayaw tulungan yung sarili nila. Kung anong gusto nila gawin sa buhay nila, wala na po tayo magagawa doon. Kasi ako Pumasok bilang iyong trabahador. Dahil Atlem, nagsalita na sa di pagpapakita kay Diwata at di pagpasok sa Diwata Pares Overload. Maalala nga nitong February 7 nang kunin ni Diwata si Atlem sa kanyang Diwata Pares Overload bilang tugon sa hiling ng mga netizen. guys, di ba sabi ko kay Otom dati, kung gusto niya magtrabaho, kukunin ko siya dito. Kung ano lang naman yung trabaho dito sa parisan ko. So, magligpit-ligpit lang ganyan, magtanggal ng mamang ko, pagpunas sa lamisa. Ganun na naman kadali ang trabaho dito sa Diwata Pares Overload, no? Ang sabi ko sa kanya, kung willing ko siyang tulungan at kunin para magtrabaho dito sa akin. So, nandito na siya ngayon, magtatrabaho daw. halay, Totoo na ba yan? ito ang simula ng bagong bukas. At para tulong na rin sa kanya ay mas pinasaya pa ni Diwata si Atlem nang bilhan niya ito ng bagong cellphone upang magamit at makontak nila ang isa't isa. Ngunit makalipas lang nito ay nag-update na rin sa kanyang TikTok account si Diwata at sinabing di na raw ito nagpakita sa kanya at di tumupad sa kanilang napag-usapan na magtatrabaho ito sa kanya.